aside from yung flood control, yung iba. Kasi ang nangyayari lang sa kanila, middlemen lang sila eh. Oo. Kasi kukunin ko kay saldi ko ng 15%, ang ibibigay ko, ipapasa ko sa ibang congressman ng 25%. Tapos, yung congressman na nakakuha nun, kukuha pa rin dun, Mayor, kikickback pa rin dun, di ba? Oo. Ganyan ang naging livelihood program nila Grabe, dyan ano? sa Kongreso. Yung mga magnanakaw, nagpapasahan ng kanilang mga ninakaw. Sila, business nga yan nila. What's up mga kababayan, PH Trending here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin itong latest update patungkol dito nga sa sinabi ni BBM na ikukulong niya na itong si Tamba Romualdez. Gaano kaya katotoo to mga kababayan? Na pati itong si retired PMA Mayor Magalong hindi naniniwala di umano, no? Dito sa winika ni BBM na baka nga nag-usap ang mga ito sa kung anong pwedeng gawin. Kung kaya naman ang wika ni Sir Magalong patunayan yan na may aksyon at hindi lang puro ngawa o salita. Pero bago ang lahat mga kababayan huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, bago ang lahat ating pasadahan muna tong video na ito, no? Hindi nyo ba naisip? Imposible talaga na ako ang nag-approve ng budget. Common sense na lang talaga. Bakit ako palagi ang punot dulo ng lahat ng ito? Imbitahan nila ako sa Senado. Hindi ako natatakot kahit kanino. Ba't di nila ako imbitahan? Hinahamon ko ngayon ang Senado para magkaalaman na. Sina Soto at Ping, kilala nila ako. Si Tulfo rin. Basta subukan lang nila, hindi ako mag-isang babagsak. Tignan natin. Buksan po sa kamera yung investigasyon po sa flood control scandal. So, sabihin ba, kailangan, para bang gusto ipaiwatag dito ni mismo na Pangulo na, dyan po sa Senado, dyan sa Kongreso, wag na kayong mag-imbestiga, ang ombudsman ng bahala? Well, alam mo, sa akin pananaw, talagang hindi naman talaga sila pwede ang mag-imbestiga. Okay. Paano mo iimbestigahan yung sarili mo? Kumbaga, yung kriminal, siya mismo mag-iimbestiga na sarili niya. Opo. Oo nga. Diba? Oo nga. Kaya useless lang, di ba? Ah. Kaya lang, kung ipapaubaya mo lahat sa ombudsman, hindi kakayanin. Oo nga. Sa dami ng kaso niya, no eh. So, kailangan mo talaga ng tulong ng PNP lahat. Aha. Dapat merong talagang isang malakihang directive coming from the president na I want yung kumbaga yung resulta, konkretong action at measurable yung resulta. Let us say, I want for the next 3 months, I want 1,000 cases to be filed against all those involved in this infrastructure anomaly. Yung 1,000 cases na yan, siguro 1:200% pa lang yan. Opo. 1 out of the 200, 1:200 pa lang sa ratio in terms of ratio and proportion. Ganyan karami ang kaso. Kasi kung titingnan mo, siguro baka mahigit 200,000 yung anomalya dyan sa infrastruktura. 1,000 nga lang yung Dapat kailangan ganun may numero talaga para at least yun talaga yung target. May kailangan define the target, measurable yung progress, measurable din yung outcome, resulta. Yung naging initial investigation ninyo, Mayor, saang mga lugar ba yung napuntahan ninyo at napansin ninyo talaga na hindi ginawa at nagkaroon ng anomalya sa mga proyekto ng departamento ng DPWH? Well, doon sa mga napuntahan namin, limited lang yan. Diyan sa La Union, diyan sa Benguet, diyan sa Davao Occidental. Meron din kaming nakita rin diyan sa Davao City na nakita yung overpriced. Meron kaming nakita sa Ilocos Norte na even inform si Vice Governor Matthew na sarili ng lugar ni Senator Aimee gumawa pa sila ng kalukuhan doon. Isipin mo, dineclare nila yung isang flood control project na force majeure, act of God. When in fact, nung tinanong ko yung mga tao,
sinabi ng mga engineers doon, ng DPWH, sir, kasi malakas po yung tubig dito. Hindi nila alam, kinausap ko yung mga nakatira doon. Sir, wala pong katotohanan yun. Wala pong malakas na tubig Grabe. dito. Grabe, Sabi ano? niya, sa kabila po yun, hindi po rito. Isipin mo, yung mga yun, na anomalya. No? Lalo pa kaya kung nakaikot kami mabuti sa Pampanga, Sa Pampanga, marami dyan. kung napuntahan siguro namin lahat ng probinsya, Diyos ko. Lahat siguro may anomalya. Lalo Kasi- dito sa Bulacan siguro, laging baha dyan At Sa Bulacan, Mayor, Pampanga. Magugulat kayo dyan siguro kung ang pera ng taong bayan, yung mga taxes na binayaran natin, maayos na na-implement dyan sa mga lugar na yan, sa Bulacan, sa Mindoro, para sigurong Clark na yan. Clark City na yan. area, no? Sa laki ng pera. Kaya lang yung mga naging Clark City, yung mga bulsa na mga magnanakaw na yan. Oo. Na mga mambabatas. At syempre, may mga kasabot din sila mga local chief executive. Hindi naman natin pwedeng kuwan yan. Baliwalain. Oo. Mayor, kayo ba'y naniniwalang hilalaglag talaga ni Pangulong Marcos si Martin Romualdez? O wala sa masabi ngayon dito? Yan, Kasi yan. yun ang Zona, kanyang no? Binanggit. zona Kailangan niyang banggitin Kailan kasi yung mahiya naman kayo, 1 year na yun Ba't hanggang ngayon parang wala pang big piece. Kayo ba'y scripted ba ito? Naniniwala kayong ilalaglag niya talaga si Martin Romualdez? At naniniwala ba kayo na mayroon din bala si Martin Romualdez laban dito kay Pangulong Marcos? Correct. Siguro, now that the commitment is out in the open, he has to deliver it. Ganun ko na lang siguro sasagutin. Opo. He has to deliver it. Diba? Oo. At kung si Romualdez naidala niya, madali na rin yan dalhin yung mga, mas madali yung iba. But for the meantime, Opo. habang nangungulek pa sila ng ebidensya laban kay Congressman Romualdez, siguro marami ng kasong na-file. Kami nga, ang dami nang rin namin na ikasong na-file na hanggang ngayon pending pa rin. Di Grabe, pa. no? Hinihintay nga namin na sana may isyuhan na ng warrant of arrest against this certain congressman or congressman para at least makulong na sila at maramdaman na nila yung Yung, maramdaman na nila. oo. Oo. Mukhang ito nga, medyo matatagalan pa siguro yan. Ang ganitong naging pahayag. Kasi kung ating babalikan, like what happened to former Yusek Cabral, di ba? Naging close case na rin yung nangyari doon attorney, bagamat, di natin alam talaga kung anong totoong pangyayari doon sa kanyang pagkawala. Mayor. Oo nga, sayang yun. Dinala niya sa kanyang hukay yung mga matitinding impormasyon at mga ebidensya. Oo. Pero malamang kung na-exploit yun, marami pa sanang nakuhang mga ebidensya doon sa kanyang mga computer, sa kanyang mga dokumento, halos lahat. Kung mabilis sanang umaksyon. Oo. Kaya lang, yes. for some reason, mahirap kasi kung walang mga nagdadirect o walang nag-orchestrate. Opo. Anyway, Mayor. Pero may Laya, may tanong ka pa. yung binanggit nyo kayo na si Congressman Garjola, mukhang talagang malaki yung pasabog dito ni Congressman Leandro Libiste sa kanya, pero parang wala rin naging action sa kanya kasi kitang-kita daw na talagang ang dami niya talagang sangkot sa anomalya sa flood control. Ano kaya nangyari? Kayo ba'y napatunayan nyo din sa pag-imbestiga nyo? Malibang kay Martin Romualdez ay si Congressman talagang Garjola, malaki rin ang kanyang partisipasyon dito sa flood control? Ay, matindi. Kaya lang, ang gustong-gusto niyang project, yung mga solar lights, mga ganon. mga aside from yung flood control, yung iba. Kasi, nagagamit sa iba. No? kung minsan, ang nangyayari lang sa kanila, middlemen lang sila Oo. Kasi kukunin ko kay saldi ko ng 15%, ang ibibigay ko, ipapasa ko sa ibang congressman ng 25%. Laway lang ang puhunan, di mayroon siyang 10% kagad. Namamalengke kung ibig sabihin ganun, Mayor.
Namamalengke. Trader. Kasi like, ganyan daw minsan like, may project ka, Within their circle din lang. Yung kukunin diba? nila lay, tapos ibinebenta sa iba. Yan ang problema. Tapos yung congressman na nakakuha nun, kukuha pa rin dun, mayor, kikickback pa rin dun, di ba? Kasi 25% doon kay Gardiola, paano sa congressman na bigyan ng project? Bahala na sa pumatong. Oo. Ganyan Lala. katindi. Ganyan ang naging livelihood program nila Grabe, dyan ano? sa Kongreso. Oh. No? Yung mga magnanakaw, nagpapasahan ng kanilang mga ninakaw. Sila, business nga yan nila. Grabe, ano? Kaya di ba nakakapanggigigil, di ba? Tama, no? Na yung pera ng taong bayan Na yan, yung mga pinaghirapan. taxes na binayaran nyo, pinaghirapan nyo. Mm. Tapos kung ipamigay nila, kala mo utang na loob pa natin sa kanila. Oo, no? Mhm. Nagpagawa ng Mga kalsada, nagpagawa ng pasensya na- tulay. Pasensya na kayo, pero mga hayop na yan. Oo, hindi. Ay, Talagang kalma, grabe talaga yung pagnanakaw. Hindi. Kung talagang makita mo, sila lang talaga nag-uusap, eh, no? Sila din nag-uusap din sa Eh, may Kongreso. mga umaalma doon, medyo mga bata, di ba? Kaya lang, ano sa tingin nyo ang pwedeng gawin after ng lahat ng ito? O may mga sinasabi sa SONA, Mayor? Well, alam mo, dito natin matetes ngayon ang Pilipino kung matututo tayo. Kasi parating na naman yung eleksyon. No? Alam niyo ba na napakaaga pa lang pinag-uusapan na yung 2028. First time, ha? Usually, 1 year before sa pag-uusapan yung election. Pero ngayon, 2 years pa lang. O wala pa nga eh. Eto na. Pinag-uusapan na agad 2028. Ibig sabihin, atat na talaga yung Pilipino na makita yung pagbabago. Pero, ang kinakabahan natin, next year, Opo. 2027, itong mga magnanakaw na to, unti-unti nang iikot yan. Mhm. Unti-unti nang mamimigay yan. Eh, na Nandiyan na naman naman tayo. yung mga mukha nila doon sa mga Wala. pinapamigay Nako. nilang ayuda. Mm-mm. Na akala nila pag-aari nila at kailangan magpasalamat tayo sa kanila. 2028, Mm. dodoblihin nila yan. Yun, Di ba? Tapos iikot na sila sa komunidad. Sasabihin nila, we love you and we care for you. Pakaway-kaway na uli sila dyan. Mambobola na naman sila, Mayor. Tingiti din naman sila, Mayor. Mambubudol. Pagdating ng eleksyon, babahain uli nila ng pera. Nako. Diyos ko po, nakita na naman pagdating sa balota, pangalan na naman nila ang nasa balota. Nako. So, ibig sabihin yan, ang Pilipino hindi natuto, hindi na nagising. Mm. So ang tawag na lang natin sa sarili natin is napakalaki nating, alam nyo na yung Oh. katuloy na salita niya. Mm. So, Mayor, anong... Sige po. Yes, kaya importante sa atin na sana ang Pilipino matuto ng mamili ng kanilang leader. Ayun. Pag-aralan nila mabuti, tingnan yung background, tingnan yung kanilang reputasyon, track record. Ganun dapat. Okay. Hindi yung mabuti pa siya namimigay. Kumbaga binabana natin yung standard natin. Okay. Mayor, thank you so much sa oras po ninyo na inilaan. Walang pinipili ang mga tao na bagamat nakapaligid sa kanya o malapit sa kanya ay dapat mapanagot din. So ito yung inaantay ng taong bayan. Kaya kahapon kung mapapansin natin anticlimactic yung dating kasi as expected dapat naman talaga matagal nang mapanagot ang former speaker. Pero ang tanong, papaano yung iba na sangkot din? 'Di ba? Opo. Speaking of former Speaker Martin Romualdez, sa tingin ho ninyo, babaliktad siya at isisiwalat niya ang kanyang mga nalalaman laban sa Marcos administration, lalo na sa kanyang pinsan? Iyon ang dapat nating abangan. Ano ba yung kanyang nalalaman? Kahapon may nabasa tayo ng mga statements din na nalulungkot siya sapagkat ganito pero naiintindihan niya. Ito ay medyo parang taliwas doon sa unang postura niya noong nararamdaman niya na siya ay kakasuhan at bigla siya nagkaroon ng online release ng kanyang video
patungkol dun sa pagdedepensa sa kanyang sarili. So, parang hindi pa natin mabasa sa ngayon, pero ang tanong din yan, kapag siya ay nagsiwalat, yung din kanyang kredibilidad sa paraan ng pagsisiwalat na ito, because I think more importantly, no, the whole credibility will be very important in terms of establishing as such, kasi talagang labanan na naman ito ng naratibo. Labanan na naman ito ng kung sino yung mauunang magpahayag at sino ang mas kapanipaniwala. Opo. Kung sakali man na talagang matutuluyan, nakakasuhan at makukulong itong si Martin Romualdez, sa tingin mo, babango ang Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Tataas po ang kanyang ratings. Alam natin, bagsak na bagsak po siya ngayon. Tingin ko mag-i-improve, pero hindi natin masasabi na talagang mababawi as compared basically sa kanyang predecessor, no? Magkakaroon ng significant improvement, pero tandaan natin, isang aspekto lang naman yung flood control issue eh. Nung ito ay binigyan niya nung pahayag na sila ang nagsiwalat nitong buong flood control program, it cost us basically our economy. Tandaan natin, sumadsad ang ekonomiya natin ng mahabang buwan dahil sa mababang pagtitiwala at pagtingin ng foreign direct investors at mga investments basically on our country, because unstable yung governance because of this flood control scandal. It cost us basically our economy. Tapos pumasok ang nangyari yung dyan sa Middle East. At oo, tama naman yung sinasabi din na kung saan hindi naman ito kasalanan ng kanyang administrasyon. Pero syempre, ano din yung naging impact nito doon sa atin, na kung saan ano yung napansin natin mula doon sa tingin ng investment confidence sa atin, tumaas ang presyo ng langis, naging usapin na ito ng problema at hamon doon sa krisis pang-ekonomiya, usapin ng kumakalamang tiyan, usapin yung hirap na pasanin ng ating mga kababayan. Kaya mahihirapan kasi yung pinahayag niya nung bandang huli are basically long-term na trying to establish na magkaroon ng maayos na legasiya ng kanyang administrasyon. So ako tingin ko magkakaroon ng improvement, pero tingin ko hindi ganon ka-significant yung improvement. Especially kung mapapansin din natin yung buong tema nitong SONA ay reiteration and to address na meron kaming ginawa, may nagawa kami, at meron pa kaming gagawin. Because Correct. yung criticism nitong nakalipas na panahon Sa madaling salita, mga kababayan, pambubudol lang, no? Itong SONA ni Bongit. at pagsadsad pa ng kanyang approval and trust rating. Opo. Sa tingin ho ba ninyo, Prof, yung pag-turing kay DPWH Secretary Bunuan para gawin siyang state witness ay may kaugnayan dito sa pag-identify, pagtukoy kay dating Speaker Martin Romualdez bilang mastermind sa flood control anomaly? Tingin ko pero yun din ako personally nakakadismaya din sa katulad ng obserbasyon ng ating mga mamamayan na parang 'di ba kapag maging state witness ka, ikaw yung least guilty. Ikaw yung head ng agency, lahat dumadaan sa iyo. Tapos ang dating pinress conference nila at nilathala nila na kung saan gagawin nilang state witness, pero kinasuhan din siya in the first place. Tapos pasensya na at pasintabi na straight, nung nakita natin very able, tapos nung nahuli biglang nasa wheelchair na. So parang ang hirap i-reconcile, nakaka-frustrate kasi mahirap tanggapin na wala siyang alam nung unang mga pahayag niya doon sa mga iba't ibang komite, no? Tapos biglang all of a sudden naging state witness siya. So baka din karapatan din ng ating mga mamamayan na malaman ang kanyang mga isiniwalat, at para makumbinsi din tayo na siya ay karapat dapat na maging state witness.
Opo. Paano po, Prof, kung babanggitin ni dating Speaker Martin Romualdez na hindi siya ang mastermind, kundi ang Pangulo? Kung kasi batay sa mga pahayag no, ng mga um, kritiko at umaakusa nga sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. So ito, mabigat ito no kung maging ganun man yung ganung klaseng senaryo at tingin ko mas mahalaga dito na ano no yung ebidensya at yung resibo ika nga. So madali katulad ng sinabi ko kanina no, labanan ng naratibo at unahan kung sino yung magpapahayag. Pero how you would be able to establish credibility based doon sa kung ano mang ebidensya meron siya kung aakusahan niya man ang sarili niyang pinsan. Opo. At papaano naman kung hindi niya babanggitin si Pangulong Bongbong Marcos? Sasakripisyo niya ang kanyang sarili para dito sa flood control anomaly. So, yun, ang tanong dyan is, willing ba siya to take basically the fall? Gaano kalalim ito? Ano yung extent ng lalim ng pinakamalaking skandalong ito, no? So, talagang decided na ba siya? At ito yung pinakamalaking katanungan, yun ding bigat ng ebidensya na hawak ng DOJ at ng mga uusig kung sasampahan man siya ng kaso para siguraduhin na hindi siya maabsuelto at mapanagot talaga siya Correct. kung siya man ay meron talagang pagkakamali o issue o usapin talaga sa accountability at siya ang tinuturong yun nga di umanong mastermind nitong buong skandalong ito. Pero naniniwala kayo mga kababayan na nagtatapos lang kay Romualdez itong pagiging utak sa korupsyon pagdating sa flood control? Dahil kung ako ang iyong tatanungin, may kinalaman si Bongit dyan, no? Opo. Prof, bago ko lang ipasa kay partner Admar, alam naman natin, kaya nababanggit natin na una nating talakayin itong tungkol sa korupsyon dahil ito yung talagang gustong malaman ng taong bayan. Batay doon sa mga lumalabas na survey, number 1 po yung paglaban, paano labanan ito, pagsugpo sa korupsyon sa ating bansa. All in all ba, sa report ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang SONA, paano po ninyo bibigyan po siya ng grado? Bibigyan ko po siya at meron ho tayong rubric 3.5. 3.5 po ang ating ibibigay na ito rin din ho yung naitanong din ho sa akin sa mga panayam din po kahapon no? Pero kung ako po ang tatanungin is 3.5 maaari naman ho mag-improve yan kasi Out yun of, po 3.5 out of ilan? out of 10 10 ho ang pinakamataas. So sa akin ho 3.5 kasi hindi naman ho nagbago yung ating ekonomiya, hindi naman din ho nagbago yung estado o kalidad ng ating pamumuhay. At more importantly nga ho, yung supposed ding response ho ng gobyerno o ng administrasyon, hindi ho talaga natutugunan. So ako po, para po sa akin is, yun nga po, 3.5 ang ibibigay ko ho na grado. Madadagdagan pa po yung dapat na trabaho ho nilang gawin. Pero ang tanong ho dyan is yung willingness, yung political will ho ng bawat isa at ng atin hong mga mambabatas at mga leader para i-push ho ito at saka talaga hong tignan ito para sa ikabubuti ho ng atin hong mga kababayan. Prof, magandang umaga, si Admar po ito. May tanong ko lang kung sounds, seryoso ba yung naging pahayag ng presidente? Basahin ko lang po yung pagkakabanggit niya dun sa kanyang pinsan. Sabi niya rito, at dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man ito, o masakit man sa akin ito, ngunit kailangan natin gawin ang tama. Pero dito sa pahayag naman ng speaker, ang sabi naman po niya dito, masakit man ito sa aming pamilya, iginagalang ko ang naging pahayag ng Pangulo. Ano po ang masasabi, basa po ninyo dito sa mga pahayag, dalawang pahayag na ito ng presidente at ng kanyang pinsang dating speaker?
Well, sana po talagang seryoso yung ating pangulo dito. Pero tingin ko ito ay talagang may kaseryosohan sa parte naman ng ating pangulo kasi ito yung number one na lumalabas ho na gustong marinig ho ng taong bayan eh. Pero yun din ho dalawang magkaibang punto. Maaring ito yung bagay na gustong marinig ng taong bayan. On the other hand, magkaiba yung marinig sa dapat na ginagawa. So, aasahan din ho natin na dahil ito ho ay binanggit niya sa kanyang SONA, na sa mga susunod na panahon ay mabantayan natin yung development sa pagpapataw ho ng kaso. At hindi lang ho basta magpataw ng kaso, yung pagsigurado po na mapanagot po kung meron man ho talagang kasalanan o talagang pananagutan si former House Speaker Martin Romualdez. So sa pahayag naman po ni former House Speaker Martin Romualdez, yun rin din ho yung paggalang kasi mukhang tingin niya at doon pa lamang sa naunang nangyari na nagpahayag ho siya dahil nararamdaman ho niya nakakasuhan siya. Tingin ko na anticipate na rin din naman ho ito ni former House Speaker na talagang siya po both na talagang makakasuhan ho siya because of this flood control mess. Ang tanong ngayon ng taong bayan ano kayang klase ng script ang meron ngayon sila, no? Panigurado hindi naman biglaan na ganyan yan. Na parang susuko na lamang itong si Romualdez. Unless kung napag-usapan nilang magpinsan yan. Opo, kasi ang puna lang din ng ilan sa ating mga kababayan, kung talagang seryoso po ang presidente sa pahayag, ay hindi lang yung pagkakaso. Kasi maaring kaso na hindi naman matibay, na hindi mauwi sa pagkakakulong, pagkakakonvict. Ang nais nila na talagang matibay na kaso, na talagang makita na makulong kung talagang kumpiyansa sila. Kasi parang questionable kung meron na ba silang nakitaan. Kasi sa executive, sa parte nila, sila talaga yung magfa-file ng kaso. Pero yung mga pahayag lang na parang kakaso, pero ito ba'y mabigat na kaso or baka mapusyaw lang na kaso, manipis lang na kaso, ang ending mababasura pa rin, hindi pa rin, wala pa rin accountability, Prof. Anong tingin niyo? Tama po yan. Kaya nga ho, inaabangan din ho natin. At ito, base naman din ho sa mga pronouncement ng ating ombudsman, yung case build-up, yung mahabang panahon na talagang pinag-aralan ho nila at nag-gather ho sila ng evidence. Na sana po, talagang yun hong kanilang mga nakalipas na panahon ay pinaghandaan ho nila at matibay ho yung kanila hong pagpataw ng kaso talaga para po mapanagot kung talaga man ho meron talaga siyang pananagutan. Kasi tandaan din ho natin, may presumption pa rin din ho ng innocence until proven guilty po. Pero yun din ho, talagang from a standpoint po ng atin hong mga kababayan at talagang severely affected ho tayo sa isyong ito, nag-aantay po tayo ng pananagutan ng kung sino ho dapat yung managot. Ikalawa ho na gusto natin puntuhin dito, does the bucket stop sa former speaker? 'Di ba? So paano yung counterpart niyang si Senator Escudero? Tahimik na, naging presiding officer na. All is forgotten dahil lumalabas na parang nahahandle niya. Nadawit din siya before. Ano na rin din yung status ng kaso niya? Ano na yung status ng pag-iimbestiga sa kanya? So, these are basically questions that raises a lot of questions on the part of the Filipino people. At sana, pahayag din sana yung Pangulo, yung pinupunto ko nga ho kanina, na sana nagsabi siya na hindi matitigil dito. Sisigurduhin natin sa natitirang panahon ng aking administrasyon ay madagdagan pa at pananagutin pa natin. Yung tipong ganun man lang is so assurance on the part of our countrymen na hindi titigil ang administrasyon niya at it's a sign of talagang seryoso sila to crack down these individuals na talagang nagkasala dito sa buong flood control issue na to. Opo, Prof, kayo po ba'y excited sa nabanggit din ng Pangulo na may ilulunsad na rocket next year?
Hindi po. Wala ako. Hindi ko actually hindi ko ho siya maproseso. Sa dami ho ng ating kinahaharap. Yun nga ho, yung masasabi ho natin yung bandang latter part ho ng kanyang SONA is more of legacy building na maaaring Baka kasi ibang racket yan, mga kababayan. Ano sa tingin nyo? Racket na nakawan? Racket na patayan? Di natin masabi, syempre, si Bongit yan. siyempre sasabihin nila na walang ibang rocket na nakapag-launch sa space kundi sa administrasyon ko lamang. Na-appreciate natin 'yun. Pero tingin ko prioritization po. Prioritization, Sir Edmar. Palakasin natin yung institusyon kasi napansin din natin, ayan, in-expand yung mga tulong ng ayuda. Again, don't get me wrong, na-appreciate natin yung ayuda, na-appreciate natin dahil na-expand yung coverage, pero we would rather na mas palakasin yung mga institusyon ng PhilHealth para mas lumawak yung coverage. Pangalawa pa, ang daming binanggit tungkol sa agrikultura. Ang tanong, from farm to market, dapat from farm to table. Kasi yung accessibility ho doon sa pagkain ang mahalaga. Napakahalaga ho na mapuprostrate ka, makikita mo ang daming pagkain na nasasayang, na imbis na naipamahagi na lang ng libre, ang daming nagugutom, ang daming hikahos ngayon na ating mga kababayan. So, hindi sana long term, and bagamat nasasabi na nila na talagang tama naman, maraming nabibigyan ng tulong, pero again, yung tulong na naibigay with that amount sa taas ng inflation at taas ng presyo ng mga bilihin ngayon, sapat ba o sasapat pa ba? Opo. Siguro, Prof, doon sa may mga hindi ba nabanggit sa SONA ng Pangulong Bongbong Marcos na gusto or nais po ninyong sanang nabanggit ng Pangulo? Wala naman po ako. Ang tingin ko lang, gawin na lang po sana sa nalalabing panahon ng ating Pangulo ay pagsumikapan, gawin yung dapat gawin, mas pagtuunan natin ng pansin, lalo na po tandaan natin andyan na naman ho yung krisis sa langis at hindi din ho natitigil pa, ano. So we would expect na talagang ang usapin at sa mga susunod na panahon, usaping ekonomiya at usaping kalam ng sikmura ng ating kababayan, pagbibigay ng dagdag na trabaho, at hindi lang basta trabaho, trabahong makakapagbigay ng maayos na kabuhayan at maayos na kita sa ating pong mga kababayan. Kasi lahat ito ang sumisentro sa kanyang administrasyon. At ang huling panawagan ko, yun nga po, less politics, more governance. Ma-appreciate ho natin na kapag nagbibigay ho sila ng presscon, kapag kami critic o banat o pronouncement yung mga kritiko ng gobyerno, bawasan na rin din ho yung banat o yung retaliation nga. Nauumay na ho yung taong Correct. bayan sa tingin ko at hindi ho ito epektibo. Imbis ho siguro mas ibigay nila o magbigay ng kaalaman na ito pala yung mga programa ng gobyerno. May mga ginagawa pala. And we would like to believe naman ho na talagang may ginagawa ho ang gobyerno. Pero ang napipick up ho kasi pagka ho nagpapapreskon ho sila ay ito pong usapin ho pagdating sa mga issue ng banat sa politika. Opo. Doon sa issue ng impeachment, dapat bang nabanggit yun ng Pangulo o tama na hindi niya nabanggit doon sa kanyang SONA? Ako, tingin ko po na dapat hindi na rin din nabanggit kasi hindi naman ho dapat talaga nakikialam ang executive dyan at ang legislative ho yan. More pressing issues and concerns na dapat na mas pagtuunan pa ng pansin. Opo. Pero papaano kaya yan, Prof? May mga scheduled impeachment trial nga ang Senado. Sa tingin mo doon sa mga nais mangyari ng Pangulo sa ating bansa ay mababalanse yan ng mga mambabatas po natin? Sana po mabalanse. Lalo na yun nga ho yung sinasabi natin kanina, no? Kinakain ho ng oras ng mga mambabatas natin at marami pa hong mga panukalang batas at mga lalo na nadagdagan yung assignment ng ating mga mambabatas ho doon sa mga nais mangyari ng Pangulo. So panawagan din ho natin na mas mabuti po sana na talagang
to work hard, work well, and talaga pong mas pagsumikapan na makapagbigay ng tulong at suporta sa pamamagitan ng mga maaayos na polisiya ng maipatupad at mapanukala ng atin hong mga mambabatas. Opo. Doon naman sa rating ng dalawang matataas na opisyal ng pamahalaan, si VP Sara, itong si President Bongbong Marcos Jr. at VP Sara Duterte, mas tumataas itong si Vice Presidente sa gitna ng mga pag-uusig, impeachment trial laban po sa kanya, habang ang Pangulo naman ay bumabagsak po o bumababa yung kanyang rating. Yes, opo, no? So, malalaman ho natin yan, of course, pag nagkaroon ulit ng another round, dahil ito po ay kinundak bago ho simula yung impeachment trial, paano makaka-apekto yung impeachment trial sa pag-curb ng public perception sa ating pong ikalawang Pangulo o Vice Presidente. So, ito rin din ho, because of that, sumasalamin din ho ito doon sa popularity and approval rating, kung kaya't naging ganun po, tingin ko, yung approach at tema po ng ating SONA. Opo, at nakita rin ho natin, Prof, yung dagsa ng mga tao doon sa UK kung saan nga ay pumunta o bumisita ang Vice Presidente. Ay kukumpara mo naman doon sa mga dumagsa sa Canada, kung saan, kung kailan po bumisita ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. Tama po, tama po. So makikita natin yung very warm support ng atin hong mga kababayan, of course, sa ating pong Vice Presidente, at yun nga ho, nagkaroon din ng medyo concern at kontrobersya in terms of security din po nung pumunta naman po yung delegasyon ng ating Pangulo doon sa Canada.